Nagtrabaho ang matandang lalaki bilang personal driver ng milyonarya. Subalit wala siyang kaalam-alam na ito pala ang kanyang anak na matagal na niyang hinahanap. Magandang araw sa inyo mga kaserye. Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang Amo Ko, Anak Ko. Magandang umaga po. Dito po ba nakatira si... Tiningnan muna ni Carlo ang hawak-hawak na ID ng kanyang babaeng pasahero kahapon. Naiwan kasi nito ang kanyang bag at nanggagarahin na sana siya'y doon pa lamang niya nakita na naiwan nito ang kanyang bag. At dahil gabi na niyon ay napagpasyahan niyang bukas na puntahan ang address na nakasaad sa ID na nakita niya sa loob ng bag. Si Ma'am Gwen Sandoval po. Pagpapatuloy niyang tanong sa gwardya na naroon. Oo, dito nga nakatira si Ma'am Gwen. Anong kailangan mo sa kanya? Isasauli ko lang po sana tong bag na naiwan niya kahapon sa taxi ko. Sige, nandito na pala si Ma'am Gwen. Dali-dali namang inayos ni Carlo ang kanyang suot. Buhok at tuwid na tumindig bago tawagin ng gwardya ang pangalan ng babaeng hinahanap niya. Ma'am, may naghahanap po sa inyo. Sa akin? Bakit daw po, kuya? Sino raw po siya? Nang makalabas ang dalaga ay doon nagumuhit ang matamis na ngiti sa labi ni Carlo. Magandang umaga po, ma'am. Ako po si Carlo. Ako po yung taxi driver kahapon na binook po ninyo. Naiwan niyo po kasi ang bag niyo kahapon habang gagarahin na po sana ako kaya naisipan kong isauli po sa inyo kinabukasan. Sabay abot sa bag. Lumawak naman ang ngiti sa labi ng dalagang si Gwen saka kinuha ang kanyang bag. E-check niyo po yan, ma'am, at baka may kulang po. Pasensya na rin po kayo Binuksan ko po kasi yan kagabi para malaman ko po ang address niyo. Pero wala po akong kinuha ng iba, ma'am. Paliwanag pa niya na siyang ikinatawa na lang ni Gwen. Ano ka ba? Bakit mo kailangan magpaliwanag? Ako pa nga ang dapat magpasalamat Dahil nandito sa bag na to ang lahat ng mga importanteng bagay na kailangan ko. At teka huwag ka na munang aalis, kuya. May pasahero ka na ba? Wala pa po, ma'am. Kayo po ang una kong pinuntahan dahil alam ko naman po na kailangan niyan. Aalis na rin po ako at maghahanap buhay na. Wag muna, kuya. Hintayin mo muna ako dito o di kaya pumasok ka na muna sa loob. Kuya guard, papasukin mo muna siya. Utos niya sa gwardya saka dali-daling pumasok sa loob. Ayaw pa sanang pumasok ni Carlo dahil nahihiya siya pero dahil giniya na siya ng gwardya papasok ay wala na rin siyang nagawa pa. Malaki ang bahay ng dalaga kaya alam niyang mayaman ang pamilyang pinagmula nito. Ilang minuto din siyang naghintay sa muling paglabas ni Gwen. At maya-maya lang ay lumabas na nga ito na may matamis na ngiti sa labi saka iniabot sa kanyang makapal na sobre. Para saan po to, ma'am? Para sa'yo. Para sa pagiging matapat mo at pagsauli mo sa bag ko. Sobrang kailangan ko kasi talagang bag na yun, kuya. Kung hindi lang sana nasiraan ang driver namin kahapon, hindi na ako nag-book ng taxi. Hindi ko na kasi siya nahintay dahil pagod na pagod ako at gusto ko nang magpahinga. Paliwanag niya rito. Buksan mo yan, kuya. Dagdag pa nito sa kanya. Iyon naman agad ang ginawa ni Carlo. Nalula naman siya nang makitang ilang libo ng pera ang naroon. Ma'am, salamat po dito pero hindi ko po ito matatanggap. At bakit naman hindi, kuya? Magagamit mo yan. Tsaka pasasalamat ko na rin yan sa'yo. Nagpasalamat na po kayo sa akin kanina, ma'am. Sapat na po yun. Hindi nyo na po ako kailangan suhulan. Bukal po sa loob ko ang pagsauli ng bag po ninyo. Alam ko naman po yun, kuya, pero aminin nyo rin po na madalang na lang ang mga taong matapat ngayon. Dahil may iba na kapag nalaman nilang naiwang bag sa sasakyan nila, hindi na po nila isasauli. Kaya sobrang saya ko po na nandito ka ngayon. Walang anuman po yun, ma'am. Bakit ko naman po kasi aangkinin ang bagay na hindi naman po akin, di ba?
Pero hindi pa rin po magbabago ang desisyon ko. Hindi ko po ito matatanggap. Sigurado ka na ba dyan, kuya? Opo, ma'am. Di ko talaga kayang tanggapin yan. Kasi sa oras na tanggapin ko yan, para ko na rin sinabing may kapalit po ang pagtulong ko sa inyo. Dahil nga dooy matamis muling napangiti si Gwen. O siya, sige, hindi ko na to ipipilit sa'yo. Pero kumain ka na muna sa loob. Sabayan mo na ako. Ay, naku ma'am. Wag na po, nagkape na po ako eh. Tsaka babiyahin na po ako. Kape lang? Halika na sa loob. Hindi mo lang din naman tinanggap ang maliit mong pabuya eh. E di, sabayan mo na lang ako sa almusal. Tara. Parehas naman silang nagulat nang hawakan bigla ni Gwen ang kamay ni Carlo. Saglit lang yon pero ramdam nila ang kakaibang daloy ng kuryente sa kanilang mga katawan. Pasensya na, nadala lang ako kuya. Tara na sa loob, huwag kang mahiya. Tumango na lang si Carlo at nang tumalikod na si Gwen ay doon na siya napangiti. Pagpasok sa loob ng bahay ay doon niya mas nakita kung gaano kayaman ang dalaga. Mula sa mga mamahaling kagamitan at ang lawak ng kabuuan ng bahay ay talaga namang kamangha-mangha. Sino ka? Tinig ng isang medyo may katandaang babae na pababa na ng hagdanan. Magandang umaga po, Sino ka? Ako po si... siya po si... Sino ka nga ulit, kuya? Sabad naman ni Gwen. Carlo po, ma'am. Siya po si Carlo, ma. Siya po ang driver ng taxi na sinakyan ko kahapon pa uwi. Sinaoli niya po ang bag ko. Paliwanag ni Gwen sa ina. Mabuti naman at naisipan mong isaoli ang bag ng anak ko at hindi mo itinago. Ma, hindi naman po ako ganong klase ng tao, ma'am. Hindi ko po ugaling ang kininang bagay na hindi ko naman po pag-aari. Ma, kaya nga po nandito si Carlo eh, dahil nagmagandang loob po siya na isauli ang gamit ko. Sige, naroon na tayo, pero anong ginagawa niya dito sa loob ng bahay natin? Ma, hindi niya po kasi tinanggap ang perang binigay ko sa kanya, kaya inimbitahan ko po siya na pumasok na lang sa loob para mag-almusal. Ano? Nahihibang ka ba, Gwen? Sobrang bait mo naman yata kung ganun. Kung ayaw niyang tanggapin, wag mo nang ipilit. Isa pa rin siyang estranghero. Sa mga narinig ay doon na sumabat si Carlo. Alis na po ako, Ma'am Gwen. Kailangan ko na po kasing bumiyahe. Salamat na lang po. Madam, alis na po ako. Magsasalita pa sana si Gwen para pigilan ng binata pero hindi niya na natuloy nang pandilatan siya ng mata ng kanyang ina. Ano akala niya? Nanakawan ko sila? Nakakainsulto ah. Kahit naman hindi ako kasing yaman nila, hindi ko naman gagawin yun. Tapat ako nagseserbisyo. Himutok ni Carlo sa kanyang sarili habang palabas sa bahay. Si Carlo ang panganay sa 3 magkakapatid. At magmula noong mamatay ang kanilang mga magulang ay maagang nalipat sa kanya ang responsibilidad. Nakatungtong lang siya ng 2nd year high school at kinakailangan na niyang huminto dahil kailangan niyang magtrabaho alang-alang sa kanyang mga kapatid na parehas nasa elementarya pa lamang. Kung saan-saan na rin siya nag-apply ng trabaho na umabot sa puntong naging kargador siya. Tagalinis sa munisipyo, naging tindero at dahil sa kaalaman niya sa pagmamaneho dahil na rin sa mga karanasan niya sa iba't ibang trabaho ay naging taxi driver nga siya. Sa pagiging isang driver niya binubuhay ngayon ang kanyang mga kapatid at sa pagmamaneho rin siya tumagal. Pero kahit gaano pa kahirap ang buhay nila ngayon at kung minsay kinakapos pa sila sa budget ay hindi minsan naisip ni Carlo ang gumawa ng masama para lang mapadali ang kanyang pag-asenso. Para sa kanya, mas nanaisin niyang maghirap kesa sa gumawa ng labag sa kanyang loob. Kaya naman ang marinig niya ang katagang binitawan ng ginang kanina na sa pagkakaalam niya ay ina ni Gwen ay doon na siya nasaktan. Ako na nga itong nagmagandang loob. Ako pang napagsalitaan ng ganun. Ba talagang mayayaman? Hindi na iniisip ang mararamdaman ng iba. Patuloy niya sa pagmamaktol. Masama ang kanyang loob habang sinisimula ng pang-araw-araw niyang trabaho. 7:00 ng gabi na rin siya nakauwi sa bahay nila at hindi pa rin mawala ang pagkabusangot ng kanyang muka. Kaya naman ang mapansin iyon ng kanyang mga kapatid ay doon na niya ikinuwento ang nangyari. Sana pala, hindi mo na isinauli ang bag, kuya.
Nakakainis naman. Naiinis na wika ni Abby. Abby, masama yun at saka yung nanay nung Gwen ang nagsalita sa akin ng masama, hindi si Gwen. Kahit na, no, sama ng ugali niya. Nako, kung alam niya lang kung gaano kakabait na kuya sa amin, baka kainin niya ang sinabi niya. Hirit naman ni Carrie. Shh, o sige na, baka mapunta na naman tayo sa mga pambobola niyo ha. Maghanda na kayo ng hapunan para sabay-sabay na tayo. Tanggalin niyo ng ins niyo sa ginang. Natatawa na lamang niyang sabi. Kinabukasan tulad ng nakasanayan ay maagang nagising si Carlo para magprepara para sa kanyang trabaho. Ihahatid niya kasing mga kapatid sa pinapasukang paaralan ng mga ito kaya kailangan niyang gumayak ng maaga. Isa din sa mga ipinagpapasalamat niya ay ang pagpapalaki niya ng tama sa kanyang mga kapatid dahil tuwing gising siya'y nakahanda na ang lahat lalo na ang kanyang kape. Oh, mag-iingat kayo at mag-aaral ng mabuti. Biling niya kay Carrie at Abby bago lumabas sa sasakyan. Opo kuya, ikaw rin po mag-iingat. Hinayaan niya munang makapasok ang dalawa sa gate bago siya nagmaneho para simulan ng kanyang trabaho. Habang nasa biyahe ay narinig niyang pagtunog ng kanyang cellphone at nang makita niya ngang may nag-booking na naman ay agad niyang chinek ang lokasyon ng pasahero. Nagulat naman siya nang mapagtantong si Gwen iyon. Noong una ay nag-aalangan pa siyang puntahan ng dalaga, ngunit sa huli ay pinuntahan niya pa rin ito. Salamat naman at dumating ka. Pwede mo ba akong ihatid sa mall? Saad pa ng dalaga. Sige po ma'am, wala pong problema. Nasiraan na naman po ba kayo? Hindi. Nagpahatid lang ako sa driver sa salon at pinauwi ko na. Saka ako nag-book sa'yo. Bakit naman po? Gusto kasi kitang makausap, Carlo. Gusto kong ihingi ng paumanhin si mama. Naku, ayos lang po yun, ma'am. Di ko rin naman po masisisi ang mama mo dahil ganun po talaga. Isa naman talaga akong estranghero. Pasensya ka na talaga. Ayos lang po yun, ma'am. Pwede bang humingi ng pabor sa'yo? Pwede bang wag mo na akong tawagin, ma'am? Nakakatanda eh. Pasensya na po. Isa pa yung po na yan. Mas lalong nakakatanda. Nasanay lang po. Gwen, ikaw nga tinawag mo akong kuya. Doon na nga sila parehas na nagkatawanan. Ganun naman kasi talaga ako eh. Pero simula ngayon, hindi na kita tatawagin kuya. Carlo na lang O sige, hindi na rin kita tatawagin Ma'am Gwen. Gwen na lang. Ibig sabihin ba nun? Magkaibigan na tayo? Tayo? Gusto mong maging magkaibigan tayo? Oo naman, sino namang hindi? Magkaibigan na tayo Oo naman. Oo naman, Gwen. Ngiti nito sa dalaga. Simula nga nooy, mas napapadalas na rin ang pagsakay ni Gwen sa kanya kahit may sarili naman itong sasakyan at may sarili pang driver. Hanggang sa nagpalitan na nga rin sila ng numero. Nagkakatawagan at nagkakatext na. Sa tuwing magkasama naman sila ay halos hindi na nila namamalayan ng oras dahil panay lang ang kwentuhan nila at tawanan. Lahat siguro ng pwedeng ikwento ni Carlo sa dalaga ay nasabi na niya. Ganon din ang dalaga sa kanya, kaya naman sa tinagal ay masasabi nilang panatag na sila sa isa't isa. Ang bait mo pala, no? Isa kang dakilang kuya. Naku, di na ako makapaghintay na makilalang mga kapatid mo. Ngiti ni Gwen. Ganon din naman sila sa iyo eh. Lagi nga nilang sinasabi na gusto ka na rin daw nilang makilala. Lagi kasi kitang kinukwento sa kanila. Talaga? Oo naman. Di ka ba naniniwala? Naniniwala naman, pero bakit mo naman ako ikukwento sa kanila? Wala naman. Wala lang. Wala lang ako sa'yo. Biro lang. Siyempre, kinukwento kita sa kanila dahil special ka sa akin. Talaga? Oo. Alam mo, Gwen, sa lahat ng mayamang nakakasalamuha ko, ibang-iba ka. Nakikipag-usap ka sa isang tulad ko at napakasimple mo lang din. Hindi mo tinitingnan kung anong estado ko sa buhay at yun ang nagustuhan ko sa'yo. Sa sinabing iyon ni Carlo ay doon na napatingin ng dalaga sa kanya. Gusto mo ko? Sino bang hindi magkakagusto sa'yo, di ba?
Pero parang hindi ako pwedeng magkagusto sa'yo eh. Mayaman ka. Samantalang ako, isang hamak na driver lang. Huwag mong nilalang ang trabaho mo dahil marangal yan ah. Ako, wala rin naman akong pakialam kung anong estado mo sa buhay. Dahil yan ang totoo, Carlo. Tsaka, gusto rin kita eh. Gusto mo rin ako? Oo, sa tingin mo ba? Ano kaya ang rason kung bakit ako nagbubuk lagi sa'yo? 'Di ba? Bakit gusto kita laging kasama? Kausap, kakwentuhan. Gusto rin kita, Carlo. Nang mga sandaling iyon ay walang mapaglagyan ang sayang nadarama ng dalawa. Matapos nga nilang magkaaminan ay doon na nila mas nilaliman ang kanilang damdamin para sa isa't isa. Hanggang sa nagkaroon na sila ng relasyon. Nakilala na rin ng personal ni Gwen ang mga kapatid ni Carlo at masaya ang mga ito dahil parehas silang makalog at madaldal. Ngunit kung gaano naman ka-open si Carlo sa kanyang pamilya patungkol sa nobya niyang si Gwen ay kabaliktar naman iyon sa dalaga. Ngunit nang nakakuha na ng lakas ng loob ang dalaga na ipagtapat sa kanyang mga magulang ang tungkol sa relasyon nila ng nobyo, ay niyaya niya na si Carlo na mag-dinner sa kanilang bahay. Sigurado ka ba dyan, mahal? Baka kasi hindi pa nila alam na ikaw ang nobyo ko. Ang sinabi ko lang sa kanila na may nobyo na ako at dadalhin ko mamayang gabi sa bahay para sa hapunan. Kung natatakot ka, huwag ka nang mag-alala. Nandito ako sa tabi mo. Handa kitang ipagtanggol sa kanila at sa mga sasabihin nila. Pagbibigay seguridad ni Gwen sa binata. Alam ko naman yun, mahal eh, pero hindi ko lang maiwasang isipin na baka palayasin ka nila. O di kaya hindi na ipakita sa akin. Noong unang beses nga akong nakita ng mama mo, hindi na agad ako gusto eh. At kung ano-ano ang sinasabi niya sa akin, paano pa kaya kung malaman niyang, shh! Sinabi ko naman na sa'yo na nandito lang ako. Hindi ko naman hahayaang sabihan kanila ng kung ano-ano. Ipaglalaban kita, Carlo. Mahal na mahal ni Carlo ang nobya at malaki din ang tiwala niya dito, kaya naman sumama pa rin siya dito sa kabila ng kaba at pag-aalinlangan na kanyang nadarama. Pagdating sa bahay ng nobya ay hindi pa man siya nakakapasok sa mismong bahay nito ay agad na silang sinalubong ng ina ni Gwen. Ma, nasan po si Papa? Tanong agad ni Gwen sa ginang matapos niyang makapagmano. Ngunit imbis na tugunin iyon ng ginang ay taas kilay lang itong nakatitig sa binata. Ma, siya po si... Kilala kita. Pamilyar ang mukha mo sa akin. Tama. Nakita na kita isang beses. Ikaw yung taxi driver na nagsauli sa bag ng anak ko, tama? Opo, madam. Magalang na wika ni Carlo. At anong ginagawa mo rito? Mahinang pagsabad ni Gwen. Ma, siya po si Carlo. Siya po ang nobyo ko. Ano? Nahihibang ka na ba, Gwen? Ma, kaya ko nga po hindi sinabi sa inyo na siya po ang nobyo ko dahil alam kong ganyan ang magiging reaksyon nyo. Ano bang gusto mong maging reaksyon ko? Matuwa ako? Akala ko pa naman magiging magandang takbo ng gabing to pero ngayon pa lang sirang-sira na. Ipapaligpit ko na sa mga kasambay ang mga pagkaing pinahanda ko. Umuwi ka na, lalaki. At ikaw naman, Gwen, pumasok ngayon din sa bahay. Ma naman, bigyan niyo naman po ng chance ang nobyo ko na mapatunayan ang sarili niya. Hindi. Dahil ngayon pa lang sasabihin ko na sa'yo na hindi ako magiging masaya sa relasyon niyo. Tapusin niyo na agad yan. Pinal nitong wika sabay pasok sa bahay. Mangiyak-ngiyak namang napatingin si Gwen sa kanyang nobyo. Aalis na lang ako. Hindi, papasok tayo sa loob. Para sanpat na nga ako ko sa'yo, diba? Ipaglalaban kita. Agad nitong hinawakan ang kamay ng binata at hinila papasok sa kanilang bahay. Diyos ko naman, Gwen. Sinabi ko nang paalisin mo na yung lalaking yan, diba? Ano bang hindi mo maintindihan sa sinasabi ko? Ma, hindi siya basta-bastang lalaki lang dahil siyang nobyo ko. Bisita natin siya dito. Mabait na tao si Carlo at hindi siya katulad ng nasa isip nyo. Hindi ko siya hayaang makapasok sa buhay ko kung hindi ko nakikita ang kabutihan sa loob niya, Ma. Pa, hayaan nyo na mo po muna siyang kilalanin kayo at hayaan nyo rin po muna mga sarili nyo na kilalanin siya. Gawin nyo na po ito para sa akin. Pinakinggan naman siya ng mga magulang at nakasabay nga nila si Carlo sa hapunan.
Pero masasabi ng binata na iyon na yata ang isa sa pinakamaling nagawa niya dahil hindi niya halos masubo ang mga pagkain dahil busog na siya sa mga pang-insulto sa kanya ng mga magulang ni Gwen, lalong-lalo na ng ina nito. Ma, hindi naman po yata tama na pagsalitaan niyo ng ganyan si Carlo. Bakit hindi? Sabi mo 'di ba, kilalanin namin siya? Ginawa namin. Kaya wala naman sigurong masama kung kilalanin din niya kami, 'di ba? At malaman niyang ibang lalaki ang nais namin para sa Gwen. Mawalang galang na po, Madam Sir. Pero kahit naman po ganitong trabaho ko, may ipagmamalaki naman po ako. Sa ganitong paraan po na pagtapos kong 2 kong kapatid sa sekundarya at plano ko rin po silang paaralin sa kolehiyo. Yun na ba ang may pagmamalaki mo? Pues hindi yun ang gusto namin para sa anak namin. At hindi mo mababago yun dahil lang mapagtatapos mong 2 mong kapatid sa sekundarya. Masakit para sa binatang mga salitang kanyang naririnig mula sa mga magulang ng babaeng mahal niya. Pero tulad nga ng sabi niya, hindi naman niya pwedeng diktahan ng mga ito na gustuhin siya kaya hinayaan niya na lang. Sa kabila ng tagpong iyon at ang patuloy na pagkontra ng pamilya ni Gwen at iilan ng mga kaibigan sa pag-iibigan nila ay nagpatuloy pa rin ang kanilang relasyon. Pinilit nilang maging positibo at maging masaya sa kanilang relasyon, bagay na masasabi nilang nagawa naman nila. Ngunit sa paglipas ng ilang buwan ay hindi nila lubos na aakalaing magbubunga ang kanilang pagmamahalan. Nalaman kasi nilang nagdadalang tao si Gwen sa una nilang anak. Magkahalong saya at kaba ang kanilang nararamdaman. Saya dahil magkakaanak na sila at magiging isang ganap ng pamilya. Lungkot dahil maaring hindi paboran ng mga magulang ni Gwen ang kanyang sitwasyon, kaya naman bago pa man iyon mangyari ay nagpasya na si Carlo na harapin ang mga magulang ng dalaga para sabihin ditong paninindigan at pananagutan niya ang kanyang mag-ina, bagay na hindi sinang-ayunan ni Gwen. Hindi natin masasabi sa kanilang tungkol sa pagbubuntis ko, Carlo. Ano? Pero malalaman pa rin nila dahil lalaki at lalaki pa rin ang tiyan mo. Hindi natin ipapaalam dahil kusa na akong sasama sa'yo. Sa oras kasi na malaman nila, baka hindi na tayo magkita. Pero mahal, hindi ako ganun. Oo, gusto ko rin na magkasama tayo, lalo na't magiging isang pamilya na tayo. Pero kailangan pa rin malaman ng mga magulang mo yan. Ayokong habang buhay tayong magtago sa kanila. Hindi magiging masayang buhay natin. Gusto ko na kahit hindi nila ako gusto para sa'yo, malaman pa rin nilang seryoso ako at kaya kong magpakalalaki alang-alang sa'yo at sa magiging anak natin. Baka nga kapag nalaman nilang buntis ka, ay magbagong tingin nila sa akin. Inaamin ni Carlo na kahit alam ng imposible ay umaasa pa rin siyang magbabago ang tingin sa kanya ng mga magulang ni Gwen. Kaya naman balak nilang sabihin ng sabay sa mga ito ang sitwasyon ng dalaga. Kuya, magdidilim ng paligid ah. May mensahe ka na bang natanggap galing kay Ate Gwen? Tanong ni Abby sa kanilang Kuya Carlo. Wala pa baka tulog yun. Iyon na lang ang itinatak ni Carlos sa kanyang isipan. Nagpasya kasi sila ni Gwen na mamayang gabi ay pupunta siya sa bahay ng nobya para sabay nilang ipagtapat ang pagdadalang tao nito, ngunit dumating na lang ang gabi ay wala pa ring mensahe si Gwen sa kanya. Sinubukan niya rin itong tawagan pero hindi niya ito makontak. Hindi niya rin maipaliwanag ang kabaang nadarama niya sa buong araw, kaya naman nagdesisyon na siyang puntahan na lang ito sa mismong bahay nila. Ngunit pagdating niya doon ay tanging ang gwardya lang ang sumalubong sa kanya. Magandang gabi, nandyan ba si Gwen? Ay naku, kanina pang tanghali nakaalis sila Ma'am Gwen, kasamang mga magulang niya. Huling-huli ka na. Nakaalis? Saan daw ba sila pupunta? Sa ibang bansa. Nagsumbong kasi ang OB na tumingin kay Ma'am Gwen. Kila Madam, kaya nalaman nilang buntis si Ma'am Gwen. Kaya ayun, dinlan nila sa ibang bansa. Awang-awa nga kay Ma'am Gwen dahil kinailangan pa naming pagtulungang ipasok sa kotse para lang makaalis sila. Ano? Di nila pwedeng gawin yun. Anak ko ang dinadala ni Gwen. Wala naman tayong magagawa dahil nakaalis na sila. Ganyan din ang hirap kapag galing sa mayamang pamilyang mamahalin mo. Kaya kung ako sa'yo,
Pagtuunan mo na lang ng pansin ang trabaho at sarili mo. Walang ibang nagawa si Carlo ng mga sandaling iyon kundi ang umiyak ng umiyak. Alam niya kasing malaki ang posibilidad na hindi na niya makikita pa ang kanyang mag-ina. Sa isip niya kung alam lang niya na ganitong kahihinat na ng sitwasyon nila ni Gwen, di sana'y pumayag na lang siya sa sinabi ng nobya na magsama na sila. Pero dahil huli na nga ang lahat, kaya tanging pag-iyak na lang ang kanyang nagawa. Magmula nga noon ay hindi niya na nakita pang muli si Gwen. At sa mga sandaling naaalala niya ang nobya ay hindi pa rin niya maiwasang hindi maiyak. Maituturing niyang masakit na alaala ang sandaling nawalay sila sa isa't isa, pero dahil hindi niya na maibabalik ang nakaraan ay mas minabuti na lamang niyang humakbang ng dahan-dahan baka makausad siya sa buhay. Sa paglipas ng ilan pang mga taon habang siya'y nagkakaedad ay wala siyang ibang ginawa kundi ang kumayod ng kumayod. Driver pa rin siya hanggang ngayon at dahil sa kanyang pagiging driver ay nagawa niyang pagtapusin ang dalawa niyang babaeng kapatid. May mga magagandang trabaho na rin ang mga ito hanggang sa nagkaroon na ng sariling pamilya. Plano ng dalawa na pahintuin na sa trabaho ang kanilang kuya Carlo at sila na lamang bahala dito, ngunit tumanggi si Carlo dahil naniniwala siya na hanggat kaya pa niyang kumayod para sa kanyang sarili ay kakayod siya. Ngayon ay isa na siyang company driver. Maganda naman ang kanyang sinasahod kahit papaano. Kaya natutustusan niya ang kanyang mga personal na pangangailangan na hindi humihingi ng tulong sa kanyang mga kapatid. Kuya, nakalimutan mo na yatang hindi ka na bumabata eh. Kailangan mo nang ipahinga yung katawan mo. Saad ni Carrie sa kanya nang minsay dalawin siya nito sa bahay niya. Kailangan kong kumayod. Alam mo naman kung bakit, di ba? Gusto ko na kapag magkita kami ng anak ko, maibigay ko sa kanyang perang naipon ko. Kumakayod pa rin ako para sa anak ko. Matagal na yun, kuya. Dalaga na ngayon ang anak mo. Baka nga may magandang trabaho na rin eh. Tsaka hindi mo na kailangan mag-ipon dahil mayaman naman sila eh. Hindi rin garantiya na babalik pa sila dito sa Pilipinas. Natahimik si Carlos sa sinabi ng kanyang kapatid. May punto ito. Ngunit kahit gaano pa man ay pinagpatuloy niya pa rin ang pagkayod. Pag-iipon at ang pag-asang balang araw ay muli silang magkikita ni Gwen at ng kanyang anak na hindi niya man lang nasilayan. Tinitipid rin niya kanyang sarili sa lahat ng bagay para lamang makapag-imbak ng pera sa bangko dahil iyon ay nilalaan niya para sa kanyang anak. Ngunit hindi niya aakalain na darating ang hindi niya inaasahang araw. Nag-anunsyo kasi ang kumpanya kung saan siya nagtatrabaho na may iilang mga empleyadong kailangan tanggalin. At sa kasamaang palad ay napasama siya sa mga natanggal. Labis ang iyak ni Carlo nang malaman niyang wala na siyang hanap buhay, kaya naman araw-araw ay pabalik-balik siya sa kumpanya para humingi pa ulit ng isa pang tsansa na siya'y makapagtrabaho. Ang rason naman lagi ng kumpanya ay hindi niya talaga tinatanggap, kaya naman pati sa kanyang mga kapatid ay nilalabas niyang kanyang saloobin at hinanakit. Kuya, tama naman sila. Matanda ka na at hindi ka na fit to work. Kailangan mo na ng pahinga. Tsaka hindi ka naman dapat mag-alala kung wala ka ng trabaho dahil kahit papano may natabi ka naman sa bangko. Kung iniisip mo na para yun lang sa anak mo, huwag mo munang isipin yan dahil mas kailangan mo yun ngayon. Isa pa, nandito naman kami ni Carrie eh. Handa ka nang tulungan ka. Saad ni Abby. Pero nanatili pa rin matigas ang ulo ni Carlo at bumabalik-balik pa rin siya sa kumpanya para makiusap na pabalikin na siya. Ngunit dahil wala pa rin pagbabago sa kanya, sa sagot ng ilang mga staffs doon kaya malungkot siyang naupo sa labas ng kumpanya. At iyon ang senaryong nakita ng dalagang si Aliyah na isang executive official sa kumpanyang iyon. Tay, gandang araw po. Sobrang init po dito sa labas ah. Bakit po kayo dito nakapwesto? Galing kasi ako sa loob, Iha. Nagbabaka sakali na makabalik sa trabaho pero hindi na raw pwede. Ano po bang nangyari, Tay? Doon na malungkot na ikinuwento ni Carlos sa dalaga ang nangyari.
Nagpakilala naman si Aliyah sa kanya at ipinaliwanag kung bakit kailangan nilang tanggalin sa serbisyo si Carlo. Matanda na kasi talaga ito at may edad silang sinusunod na pwede lang magtrabaho sa kumpanya. Ganun po ba, ma'am? Salamat ah. Medyo pumapasok na yun sa isipan ko. Doon kasi sa loob, hindi nila ako sinasagot ng maayos eh. Tinataboy nila ako agad. Pasensya ka na, tay. Pero, kaya niyo po ba talagang magmaneho? Dahil sa tanong na iyon ni Aliyah ay agad nagningning ang mga mata ni Carlo. Oo naman, ma'am. Sige po, kukunin ko na lang po kayong personal driver. Okay lang po ba sa inyo yun? Oo naman, ma'am. Maraming salamat po ah. Masayang sambit ni Carlo sa dalaga. Simula nga nooy naging personal driver na si Carlo ni Aliyah. Araw-araw silang may biyahe at minsan ay kailangan pang gumising ng maaga ng matanda dahil may mga personal na alis ang kanyang amo na kailangang agahan. Pasensya na po, mama. Huli na po ata kayo sa biyahe nang dahil sa akin eh. Hinging paumanhin ni Carlos sa dalaga nang mahuli siya sa dating ng oras na napag-usapan nila. Ayos lang yun, tay. Hindi pa naman po ako huli. Tsaka 5 minuto lang naman po kayong nahuli. Ay, ganun po ba, ma'am? O siya, handa ko na po ang kotse para makaalis na tayo. Habang nasa biyahe ay doon na binasag ni Aliyah ang katahimikan. Tay, medyo malayo pa po palang bahay niyo sa bahay ko, no? Ngayong buwan po kasi, may mga lakad ako na sadyang maaga talaga at naisip ko na kung babiyahe pa kayo ng ilang minuto para makapunta, maghahanda pa kayo. Bakit hindi na lang po kayo tumira sa bahay ko? Ay, po. Naku, nakakahiya naman sa'yo, ma'am. Ayos lang po, tay. Wala rin naman po akong kasama sa bahay maliban na lang sa isang kasambahay. Yung mama ko kasi nasa ibang bansa na ninirahan at hindi pa naman yung nakakauwi sa Pinas matapos niya akong ipanganak. Talaga? Bakit nandito ka? Kasi sinabi sa akin ni mama na maganda daw dito. Kaya mas pinili ko ditong manirahan. Dumadalaw-dalaw naman din ako kay mama kapag may oras ako. Ang papa mo, nasan? Mapait namang napangiti si Aliyah. Hindi ko na po nakilala ang papa ko, tay. Nung nabubuhay pa kasi si Lola, lagi niyang sinasabi sa akin na magbabanggitin ang pangalan ni papa. Sa tuwing itatanong ko naman ko yung mama kung bakit, doon ko nalaman na galit lang pala si Lola sa papa ko. Hindi na rin po ako nagtanong kay kung sino man po, tay. Dahil baka magalit po sa akin si Lola. Pero lagi naman siyang kinukwento sa akin ni mama. Kaya kahit hindi ko siya nakikilala, alam kong mabuting tao siya. Tulad na rin sa kwento ni mama sa akin. So ano, tay? Payag po ba kayo na sa bahay ko na kayo titira? Para naman hindi na kayo mahirapan sa pagbiyahe. Nakakahiya naman po sa inyo, ma'am. Ano ka ba, tay? Huwag kang mahiya sa akin. Ngiti nito sa kanya. Sa huli ay pumayag na rin si Carlos sa alok ng amo niyang dalaga. Hindi niya rin alam kung bakit ng mga sandaling iyon ay sobrang saya niya. Ang gaan-gaan ang loob niya kay Aliyah at parang naiiyak siya na nasisihan sa tuwing tititigan niyang dalaga. Lingid din sa kanyang kaalaman na ganoon din pala si Aliyah sa kanya, kaya naman hindi ito nagdalawang isip na alokin ang matanda na tumira sa bahay niya. Mabait si Aliyah sa kanya at hindi na siya nito itinuring na iba. Madalas silang nagkikwentuhan, nagtatawanan at ni minsan ay hindi nito hinusgahan ang kanyang pagkatao. Hanggang isang araw habang nasa may hardin sila at masayang nagkikwentuhan ay agad dumating ang kasambahay niya sabay abot sa kanyang cellphone. Ma'am, naiwan mo po sa kusina. Kanina pa po ring ng ring eh. Mukhang mama niyo po yatang tumatawag. Imporma nito sa kanya. Oh, salamat manang. Ngiti niya sa kasambahay. Si mama nga, sagutin ko lang muna saglit tayo. Teka lang po. Magalang niyang paalam sa matanda sa kalumayo dito ng kaunti. Ma, opo, nasa bahay lang po ako ngayon. Bukas pa po ang alis ko eh. Opo, galing na po ako sa opisina kanina. Ay, talaga po? Kailan po, ma? Sige po, sabihan niyo lang ako agad Maghahanda na rin po kami dito. Bye, ma. Mag-iingat po kayo sa biyahe. Masayang ibinaba ng dalaga ang linya. Tay, marunong po ba kayo magluto?
Tanong niya agad kay Carlo. Oo naman ma'am, bakit? Sino bang ipagluluto natin? Si mama kasi tumawag at sinabing sa Sabado daw po ay magpapasundo sila ni Papa po sa airport. Ayaw pa naman nun ng mga pagkaing in order lang, kaya bala ko sanang ipaghanda po sila para po sa Sabado. Kayo ni Manang magluluto, magbibake din po ako. Dadagdagan ko na lang po ang sahod nyo tayo para makapag-ipon na po kayo para sa anak nyo. Nasabi kasi ni Carlo dito ang tungkol sa pag-iipon niya para sa kanyang anak. Wala pong problema ma'am. Nga pala, kasama ng mama mo ang papa mo? Akala ko ba, hindi ko po tunay na papa. Ibig sabihin nag-asawang muli ang mama mo? Opo tay. Tumangutango naman si Carlo bilang tugon. Araw ng Sabado. Saktong natapos na silang magprepara ay ang pagtawag naman ng kanyang mama dahil nasa airport na daw sila, kaya naman nagmadali na agad umalis si Carlo at Aliyah para sunduin ang mga ito. Pagdating ay hindi naman nabigo si Aliyah dahil nakita niya nga agad ang ina kasamang asawa nito. Ngunit kung gaano kasaya si Aliyah ay ganoon naman namutla si Carlo at parang natuod sa kanyang kinatatayuan nang makitang ang matandang babaeng nilapitan ng dalaga at tinawag nitong mama ay ang dati niyang nobya na si Gwen. Ma, kasama ko po pala si Tatay Carlo, yung personal driver ko po. Pakilala ni Aliyah rito. At gaya ni Carlo, natuod din sa kanyang kinatatayuan si Gwen nang magtamang mga mata nila ng lalaking dati niyang inibig. Doon na rin unting-unting napagtanto ni Carlo na ang anak na matagal na niyang hinahanap at ninanais na makita at makasama ay nasa harapan niya na rin pala. Walang iba kundi si Aliyah. Masaya siya sa usaping nakasama at naging kasundo niya ang kanyang anak. Masaya din siya na dininig ng Diyos ang hiling niyang magkita-kita sila. Pero alam niyang hanggang doon na lang iyon dahil nang makita ni Carlo ang singsing sa daliri ni Gwen at ng Amerikano nitong kasama, na tiyak niyang asawa nito ay alam na niyang wala siyang magagawa kundi ang mapangiti ng mapait. Kumusta? Mahinang tanong ni Carlo dito. Ayos lang, ikaw, kumusta? Ayos na. Sige, pumasok na kayo sa kotse. Ako nang magdadala nitong mga gamit nyo. Alok niya't agad yumuko para hindi makita ni Gwen ang nanunubig niyang mga mata. Sa biyahe ay naroon pa rin ang kakaibang kabog ng dibdib ni Carlo. Nanginginig din ang kanyang mga kamay pero pinilit niyang pakalmay ng sarili hanggang sa nakarating sila ng payapa sa bahay ni Aliyah. Nang matapos ang kainan ay nagpasya si Carlo na manatili na muna sa hardin upang doon magpahangin. Saktong nakita naman niya si Gwen kaya tumabi na ito sa kanya. Alam mo ba na anak mo si Aliyah? Pagbasag ni Gwen sa katahimikan. Hindi. Kanina ko lang nalaman nang makita kita. Kaya pala sa mga kwento niya sa akin parang ako ang tinutukoy niya. Di ko rin mapaliwanag ang saya ko sa tuwing kasama siya. Yun pala ay dahil anak ko nga siyang talaga. Gwen, alam kong masaya ka na ngayon dahil may asawa ka na at maayos ng pamumuhay mo. Pero gusto ko lang itanong kung kinalimutan mo ba talaga ako nung nasa ibang bansa ka. Sabi ni Aliyah na matay na raw ang mga magulang mo. Pero bakit hindi ka na bumalik sa Pilipinas? Rinig niya ang pagbuntong hinanga ni Gwen saka nagsalita. Hindi kita kinalimutan, Carlo. Hindi mo alam kung gaano kahirap para sa akin ang nangyayari. Pero wala akong magawa. Ipinanganak ko si Aliyah na ikaw pa rin ang nasa isip ko. Hanggang sa lumakas si Aliyah. Kasabay nun nakilala ko si Tyler. Mabait siyang tao. At kahit kailan, hindi siya umalis sa tabi ko. Hindi niya ako sinukuan kahit pa ulit-ulit kong sinabi sa kanya na hindi kita papalitan sa puso ko. Pero di ba nga, katulad ng sabi ko sa'yo noon, na hindi nakokontrol ang puso. Minahal kita noon kahit tutol sila mama at papa. Ganon din ang nangyari kay Tyler. Minahal ko siya nang hindi ko nalalaman. Tinuring niyang anak si Aliyah. Pero kahit na ganon, laging magaganda pa rin na sinasabi ko kay Aliyah patungkol sa'yo para di kanya kalimutan.
Lagi ko ring sinasabi sa kanya na maganda sa Pilipinas kaya nandito siya ngayon. Hindi na ako bumalik sa Pilipinas nang mamatay ang mga magulang ko dahil nakontento na ako kay Tyler at sa pagsasama namin. Noon kasi, bago pa man mamatay sina mama, kinasal na ako kay Tyler at ipinangako ko sa sarili ko na hanggat maaari ay tatalikuran ko ng nakaraan. Pero hindi ibig sabihin na hindi na kita mahal, Carlo. Hindi naman nawawala ang pagmamahal eh. Natatabunan lang. Pero nandun pa rin. Masaya ako para sa'yo, Gwen. May mga pagkakataon na nagsisisi ako na naging duwag ako noon. Pero hanggang doon na lang yun. Mahal pa rin naman kita. Kaya masaya ako nakikitang masaya ka. Masaya rin ako dahil katulad mong anak natin, hindi mo panghusga. Maganda at napakabait. Ipapakilala kita kay Aliyah. Akmang tatayo na sana si Gwen para kuwain si Aliyah pero hindi na natuloy dahil nakita niya na nga itong nakatayo sa likuran nila na animoy alam na ang lahat. Aliyah, anak, kanina ka pa ba dyan? Oo ma, at narinig ko po lahat. Tumingin ito kay Carlo at hindi nagdalawang isip na yakapin ito. Ikaw ang papa ko, tay. Kaya pala, sobrang gaan ang pakiramdam ko sa'yo, no? Kaya pala nung makita kita sa labas ng kumpanya at nalaman kong dahilan mo sa pagpunta, kinuha pa rin kitang driver ko kahit marunong naman ako magmaneho. Kaya pala napapansin ko na halos may dugtong ang mga palitan natin ng kwento. Kaya palang saya ko kapag kasama kita. Yun pala'y dahil tatay kita. Mangiyak-ngiyak na kwento ni Aliyah. Ganon din ako sa'yo, anak. Mahal na mahal kita. At yung pera sa bangko na ilang taon kong inipon, para sa'yo yun. Salamat, tay. Pero tatanggapin ko lang po yan sa isang kondisyon. Ano yun, anak? Na wag na po kayong magtrabaho. Dito na kayo sa bahay tumira para maalagaan kita. Lahat ng mga hindi mo nararanasan noon, ipaparanas ko po sa inyo. Bumawi tayo, tay. Bawi tayo sa mga panahon hindi natin nakasamang isa't isa. At iyon na nga ang kanilang ginawa. Nang bumalik naman si Gwen at Tyler pa ibang bansa matapos ang isang linggong bakasyon nila sa Pilipinas ay masasabi ni Carlo na gumaan ang kanyang pakiramdam. Masaya na siya sa bagong buhay ngayon ni Gwen kasama ang asawa nito at masaya na rin siya dahil hindi ipinagkait ni Gwen na makasama at mas makilala pa niyang anak nilang si Aliyah. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang Amo Ko, Anak Ko.